Thank you, choir. Thank you, special numbers. Music is good. Amen? Amen. Wala po yung ating pastor. Siya po ay nasa Tarlac. Please continue to pray for him that he would be a blessing po sa mga pakinig ng kanyang mensahe doon. This morning, we heard from Brother John Hill. At ngayong hapon naman po, give you undivided attention as we call to the pulpit. And please all rise as I call Brother Mackie for the message. Amen, amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. And maaari po muna kayo magsiupo. And I just want to be a blessing sa inyo po ngayong pong gabi po na ito. But I would like to start my time ngayong pong gabi ay sa pamamagitan ng gusto ko lamang po magpasalamat sa Panginoon. Of course, for the blessings, all the blessings na ibinigay po sa akin ng Panginoon personally. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron lamang po ang gustong i-share po sa inyo. Last week or last Wednesday ay kami po ay nabigyan ng pagkakataon kasama ko po ang aking asawa na makapunta po doon sa Davao kung saan doon po naka-assign si Sir Al. And kami po ay dumating po doon ng around 4 o'clock in the morning. And that is Wednesday. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil all throughout the trip ay maganda po ang nangyari. And we had a privilege na makapunta po sa isang simbahan po doon. And some of you maybe know Pastor Willie Mangadlaw, yung pumunta po ditong pastor na malaking tao din. At yung mahilig pong kumanta. At pag nakapunta po kayo sa simbahan nila, mahilig talaga silang kumanta. Mahilig talaga, sir. Ang daming kantahan eh. Kaya pagkatapos ng opening prayer, congregational singing, then pagkatapos ng congregational singing, mananalangin, uupo, kakanta ulit. Yeah. Madaming kantahan. Hanggang before you preach, kakanta ka talaga. Hindi pwedeng hindi. Kasi mahilig sila sa kantahan. But the blessing is, kaya ko po ito gustong sabihin po sa inyo sapagkat, una, it's my first time na makapagsalita po sa isang simbahan outside Manila. At kung hindi po ako magkakamali, ang nakakapagsalita pa lamang po akong simbahan ay yung sa atin din po sa Ramos Tarlac. But pag nandoon po kayo doon sa simbahan na kung saan ay minsan iisipin po natin ay malayong lugar na, pero it's just a location, pero yung blessing at gabay ng Panginoon sa kanyang simbahan ay nandoon pa din po. And it's a great blessing to see na meron pong ganong simbahan. Malaki po ang simbahan nila. Ang kanila pong lupain ay half hectare. Yan. Kaya meron po silang Bible seminary. At ang pinaka na-amaze talaga ako dun, sir, yung CR nila air condition. Sabi ko, hindi ako lalabas ng CR dito eh. Sasakit lagi tiyan ko dito eh. And makikita nyo po, yung simbahan po nila, yung napakaganda. At yung kanilang stage, wala po itong stage natin, mataas, 6 feet, lampas tao po yung stage nila doon. But the blessing of it, mga kapatid, ay habang nag-share po si Pastor Willie after ng service, ay nag-share po siya during dinner ng kanya pong testimony. Hindi man po testimony talaga. But ang kanya pong binahagi ay nais ko pong sabihin sa inyo sapagkat we've got to be thankful and also we've got to be aware na meron pong hindi niyo po akalain, nabanggit po ito ni Sergio kanina. Kumbaga, sa colloquial nga na pananalita, maraming napapasana all sa ating simbahan. And hindi naman po ito sa pagmamayabang, pero kaya nga po sabi ko sa inyo, we've got to be aware sapagkat whether we like it or not, may mga simbahan po na nakatingin po sa atin. And it's a good thing kasi mula po sa maliit na bagay ay kinokopya po, pinipilit. Ayon kay Pastor Willie ay pinipilit niya pong kopyahin. And one of the things na kanyang kinopya na ngayon ay kanilang ginagawa ay bumuo po siya ng sarili niyang Baptist Builder sa Rappi. Kasi nung ginagawa daw po nila yung building, ay syempre hindi po natatapos sapagkat nag-iipon pa sila ng pambili ng materyales, nag-iipon pa sila ng pambayad sa tao. Kaya ang ginawa niya po, nung napunta po siya dito,
naka-attend siya ng old-fashioned sa Baguio, and then dumaan po sila ng Ramos, nakita niya po yung Ramos, at doon po na-share ni Pastor Hill na ganito nga, meron nga kaming sariling builders. Kaya ang ginawa niya po doon para mas mapabilis pa at mas makapag-ipon pa sila ng maraming income towards the construction of the church, bumuo siya ng sarili niyang Baptist builders. Kaya yung kanya pong mga, I think, kung di po ako magkakamali, meron siyang 7 Bible seminary students na siyang, yun din po yung kanyang Baptist builders. Mga kapatid, half hectare, 7 tao ang gumagawa. No, so ang kanya pong ginawa, binili niya, sabi niya, binili ko na lahat ng materyales, gamit pang construction, so ang babayaran na lang namin dito is yung hollow blocks, buhangin, simento, pero hindi na ako magbabayad ng labor. Kaya yung anak niya po, sabi niya po sa akin, yung anak niya, siya yung electrical, and then the rest is labor, and sila na po ang gumagawa. Kaya patuloy niyo po isama sa kanila sa panalangin. And after po nun, ay pauwi na kami noong Friday, and since wala pa naman yung flight namin, tinawagan ko po siya nung kami nakabalik na po doon sa pinag-i-stayan po naming lugar. Tinawagan ko po siya at bago kami umalis, sabi ko, Pastor, gusto ko lang pong tumawag at gusto ko lamang po magpasalamat sa accommodation, sa pag-receive po sa amin kasi grabe po, ilan lang po kami pumunta doon pero yung pagkain, pang 10 ata yun eh. Nagkatay sila ng isang biik, meron pa silang nilutong ibang putahe. Sabi ko parang ang dami na pupunta. Pero yun po, ayon kay Pastor Hill, mahilig daw talaga sila kumain kaya nung kasama po niya si Pastor Dex, tontuwa po si Pastor Dexter doon eh. Opo kaya katatapos lang mag-ice cream, sasabihin sa'yo, mango float naman. Sigurado, paus ka. Kaso di siya nag-alok ng soft drinks, doon lang ako medyo tagilid eh. Then, biro lang po. Anyways, nung tumawag po ako sa kanya, ay nagpapasalamat. Sabi ko, Pastor, maraming salamat po. Although medyo unannounced yung aming pong pag-appear po dyan sa church, but I am privileged na makapagsalita. And meron po siya nabanggit na kung saan ay isa po yun sa pinapasalamatan ko sa Panginoon. At yun po yung, madikit po kasi ito sa ating pag-uusapan ngayon pong gabi. Isa po sa kanyang pinakatinitingnan po talaga dito sa ating pong simbahan ay yung unity ng church po natin. And it's only by the grace of God sapagkat ito po ay hindi niya po tiningnan based on the individual, kundi tiningnan niya po ang unity ng simbahan ayon sa pagsasama-sama ng pamilya. Natutuwa po siya that every time na paglilingon daw siya sa likod, laging magkakatabi yung mga kaanak. Yun ang terminology nila eh. Magkakatabi daw yung kaanak. So magkakatabi, ang gusto niya pong i-point out na siya ay nabibless, na kapag lumilingon daw siya kahit saan, kaliwa, kanan, likod, lagi daw magkakatabi ang isang pamilya. At yun daw po ngayon ang kanilang ginagawa po ngayon, na kung saan ginugol niya po na every service, lalo na po ng Sunday, ang gusto niyang magkakatabi sa upuan ay pamilya din, gaya ng ginagawa po natin ngayon. Kaya church, gusto ko lamang po kayong i-remind na yung ating pong ginagawa po dito ay nagiging blessing po sa iba. At kung ito po ay nagiging blessing sa iba, let's take this seriously sapagkat ito rin po ay malaking blessing kung siseryosohin po natin ito. Kaya nga po, yung mga programa na ginagawa po dito ay para rin po ito sa atin. Yung mga programa na ginagawa po ng ating mahal na pastor, kaya kung mapapansin niyo po, every program ay laging dikit sa pamilya. Sapagkat naniniwala po tayo na kapag merong maayos na pamilya, merong maayos na tatay, merong maayos na nanay, at merong maayos na kabataan. At kapag merong isang simbahan na nagtuturo paano magkaroon ng maayos na pamilya, magkakaroon at hindi malabong pwedeng gamitin ng Diyos para magkaroon ng isang maayos na bansa. Kaya nga mga kapatid, again, let's take this seriously sapagkat maraming simbahan po nakatingin po sa atin. Alam niyo po, sabi ko nga po, kung makakapunta lang kayo doon sa lugar na yon, hindi mo may imagine na merong mga taong pupunta doon. Sa una, akala mo walang taong pupunta eh. Nagsimula po kami ng service, ay konti lang kami, pero as the service goes on, mga kapatid, hindi ko lang naiintindihan yung lengguwahe nila, pero meron po silang isang programa doon na kung saan tatayo sila sa pew, papasalamatan po nila yung mga answered prayers na natanggap nila. Kaya they are trying to
they're trying to have a program na kung saan meron po tayong programa. Kaya para po sa mga nandito po ngayon sa bawat pamilya, let's take it seriously. Let's take this program seriously sapagkat sabi ko nga po, kung ito ay blessing sa ibang simbahan, ito po ay blessing po sa ating malaki sapagkat sa atin po ito nagsimula. Amen? Kaya ngayon po, ngayong gabi, yan po ang pag-uusapan po natin. For 2 Sundays, nakarinig po tayo ng mensahe patungkol sa wife, patungkol sa husband, and patungkol sa young people. For 3 Sundays, kung hindi po ako magkakamali sa pagkasunod-sunod, nauna ang kabataan, sumunod last Sunday ay ang nanay sa umaga, and then nung hapon ay lalaki. Kaya ngayon pong gabi, susundan po natin yung mensahe na po na yon ng ating mahal na pastor, and let's talk about family this evening. Amen? Now, so we all stand up please and turn with me your Bibles in the book of 1 Samuel, 1 Samuel chapter number 2. 1 Samuel chapter number 2 in verse number 26. 1 Samuel chapter number 2 in verse number 26. Are you there? Amen. Amen. Para po sa mga may Bibles na nandito, magbuklat po tayo ng Bibles. Ito po primarily for the virtual. Okay? So magbuklat po tayo ng Bibles natin. Alright. Ang sabi po ng Bible in verse number 26 of 1 Samuel chapter number 2, and the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with men. Leading ko po, and the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with men. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyo ipinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for everything that you have done for us sa pananambahan po namin kaninang umaga. Lubos po kami nagpapasalamat, O Diyos, for all the blessings na inyo pong binigay po sa amin. Kaya ngayon pong gabi po na ito, kami po ay nakikiusap, Panginoon, to once again pour out your blessings sa pamamagitan po, Panginoon, ng paghahayag ng inyong pong salita. Continue to bless us. Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing to all the listeners. Thou knowest my heart, Thou knowest my condition, O God. Continue to guide me so that I will be a blessing to all your people. Please forgive us from all of our sins and make us worthy to receive your word this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Now again, ngayon pong gabi po na ito, nais ko pong bigyang pansin ang usapin po patungkol po sa pamilya. Again, sabi ko nga po, for 3 Sundays straight, ay tayo po ay nakapakinig, inisa-isa po ito sa atin ng ating mahal na pastor, ano dapat ang magiging kalagayan ng isang anak, ano dapat ang magiging kalagayan at kahalagahan ng isang nanay at kahalagahan ng isang tatay. And this time mga kapatid, ay muli po natin babalikan ang usapin patungkol po sa pamilya. Kung kayo po ay nagsusulat, the topic of the message or the title of the message this evening is the family that serves together. What will happen? The question is, what will happen if the family serves God together? What will happen kapag ang isang pamilya ay buong naglilingkod para po sa Panginoon? I do believe that everybody inside this auditorium tonight, we can say na meron at hindi pwedeng walang mangyari kapag ang isang pamilya ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Now from the text that we have just read, we will be able to see the better ending of Samuel's childhood. Mula po dito po sa ating pong talata in 1 Samuel chapter number 2 in verse number 26, we will be able to see the better ending of Samuel's childhood and not the bitter ending. Mapapansin niyo po sa buhay ng isang kabataan ngayon, hindi better ending ang nangyayari, kundi bitter ending ang nangyayari. Maraming kabataan ang napapahamak sa kanilang pagkabata. Kaya nga mahirap na silang mag-step up muli sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Bakit po? They don't have a better ending, but instead they have a bitter ending. But dito po, we can see the better ending of Samuel's childhood. We can see, according to the verse, Samuel grew on
and was in favor with God. Napakagandang pagtagpo ng kanyang pagkabata. Akalain niyo po, sometimes young people nowadays, you're trying to get the favor of men rather than the favor of God. Sometimes you think when you get the favor of men, you're good, you're okay. Pero ang nakakalimutan nyo bilang isang kabataan, ang dapat ninyong makuha ay ang pabor ng Diyos at hindi ang pabor ng tao. Yung pabor ng tao, darating yan, gaya po ni Samuel. Ang sabi po sa verse, and Samuel grew on and was in favor, both, sino po ang nauna? With the Lord. The next is also with men. So kung makikita nyo po, hindi naging pangunahin sa buhay ni Samuel ang makuha ang pabor ng tao. Ngayon, iba na. Kapag hindi ka sikat sa tao, wala kang kwentang tao. Pero ang hindi nila nalalaman, kapag hindi ka sikat sa Diyos, wala kang kwentang tao. Kaya nga, the goal here is for us to see the better ending of Samuel's childhood. But may I remind you, brethren, that the better ending of Samuel's childhood is not a magic. The better ending of Samuel's childhood is not an accident, but it is the manifestation of his parents' devotion to God. Yung maayos na pagtatapos ng pagkabata po ni Samuel ay hindi lang basta nag-puff up po dyan na one click na parang magic. Yung pagiging maayos na pagtatapos ng pagkabata po ni Samuel ay hindi lang aksidenteng lumabas, kundi ang dahilan ng pagkakaroon ng maayos na pagkabata ni Samuel ay sa pamamagitan ng devotion at dedication ng kanyang magulang sa Diyos. Sa pamamagitan po ng istorya ng pamilya po ito, dito po natin makikita ang kagandahan ng isang pamilyang merong kinikilalang Diyos. Katulad nga po na narinig po nating mensahe kaninang umaga, nakakalungkot din po na tagpo na sa isang pamilya na ang nagiging basihan na rin nila ng pagkakilala nila sa Diyos ay naaayon na rin sa isang pamilya. Kaya nga palasak nyo pong maririnig na nagsasalita ang isang pamilya na kung sana katulad din kami ng isang pamilya na yon, okay din sana ang buhay namin eh. Bakit po? Dahil ang akala nila kapag ang pamilya na yon ay may pera, okay na sila. Kapag ang pamilya na yun ay sikat, okay na sila. Kapag ang pamilya na yun ay meron ng mga material na bagay sa ibabaw ng lupa na ito, okay na sila. Kumbaga, akala nila yun ang definition ng merong pamilyang Diyos. Kapag wala kang pera, walang Diyos. Kapag hindi ka sikat, walang Diyos. Kaya nga, napakaganda na narinig po nating mensahe kaninang umaga, na magkaroon ng bawat pamilya po should have that kind of attitude na dapat sa inyong pamilya, meron kayong personal encounter with God. Bakit? Kasi kung ang dahilan lang po ay pera para magkaroon ka ng maayos sa pamilya, sana wala nang mayayaman ang wasak-wasak ang pamilya. Kung ang dahilan ay kasikatan para mapanatili mong buo ang pamilya mo, sana wala nang sikat na pamilya ngayon na watak-watak din ang pamilya. Pero ngayon, sabihin mo mang wala ka. Sabihin mo mang wala ka nang meron sila, pero huwag mong kakalimutan na ang pamilya mo ay merong kinikilalang Diyos. At sa pamagitan nun, nais kong sabihin sa inyo, kapatid, dun pa lang ang usapan, tapos na ang lahat. Kapag ang pamilya ay merong kinikilalang Diyos, okay na yan. Kung bakit marami po tayo ngayon makikita ang sirang pamilya, sa kadahilanan, kulang, kagaya na narinig natin kanina umaga, kulang ang pagkakilala nila sa Diyos. Ang iba, tatay lang ang naglilingkod sa Diyos. Ang iba, nanay lang ang naglilingkod sa Diyos. Ang iba, anak lang din ang naglilingkod sa Diyos. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na kung meron man po tayong dapat kasamahin sa paglilingkod po natin sa Diyos, wala na pong iba kundi ang ating pamilya. Wala nang tatalo sa kasiyahan kapag kasama mo ang buong pamilya mong naglilingkod sa Diyos. Oh, I tell you kapatid, masarap mag-usher kung ang alam mo, ang anak mo ay usher din. Akalain niyo po sa lahat po ng fathers na usher po dito, mag-usher ka ng tao, ang papasahan mo ng taong pinag-usher mo ay yung anak mong usher din. Napakagandang view kapatid sa loob ng isang simbahan. Pagtingin mo, ikaw bilang isang tatay may security, bilang isang tatay may ministry ka. Pagtingin mo sa kanan, yung asawa mo may ministry. Yung panganay na anak mo may ministry. Yung pang-30 anak mo may ministry.
Buong pamilya may ministry. Ang sarap sa mata, mga kapatid, di po ba? Kaya nga wala nang tatalo sa kasiyahan na meron ka kapag ang alam mo, ang pamilya mo ay kasama mo sa paglilingkod. Kaya nga po, katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, hindi magic yung nangyari kay Samuel. Kung iisipin niyo po, mga kapatid, hindi basta lang nag-puff up na si Samuel ay naging matino. Wala pong ganun. Hindi po natin pwedeng sabihin na it's an accident. The better ending of Samuel's childhood is an accident. It's a magic. It's a miracle. We cannot say that. Bakit? From the book itself and from the story itself, nagsimula to sa kanyang magulang. That is why, mga kapatid, nais ko po sabihin sa inyo, to all the parents that are here tonight, please do listen carefully. Because we can get something from Samuel's parents. Maaring dito bilang isang tatay, makikita mo na ito pala ang kailangan kong gawin. Bilang isang nanay mula sa storya po na ito, makikita nyo na ito rin pala ang dapat kong gawin bilang isang nanay. That is why my suggestion to all the parents that are here is that open your hearts and open your minds. You may be a lot experienced than me tonight, but ang usapin po natin dito ay ang salita na ng Diyos na siyang makakatulong po sa atin upang madala po natin ang ating pamilya ayon sa disenyo ng Diyos. Kapatid, marami na pong nag-aakala na ngayon na bilang isang magulang, masyado na tayong nagtitiwala sa gusto nating mangyari sa pamilya natin. Kaya nga ang pinakamagandang katanungan kapag ikaw ay magulang, ito yung gusto kong mangyari sa pamilya ko. Ang tanong, yan ba ang gustong mangyari ng Diyos sa pamilya mo? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, let us open our hearts and our mind this evening, parents, upang makita po natin na ang tanging kasagutan para maibalik po natin ang ating pamilya sa disenyo ng Diyos ay ang kanyang salita. Dito po sa ating pong talata, sa ating pong storya, let me give you the background of Samuel's parents. Samuel's father's name is Elkanah. Tunog pang babae pero lalaki po yun. Okay? Matatagpuan niyo po yan in the book of Samuel, in 1 Samuel chapter 1 in verse number 1. At ang kanya pong asawa ay wala na iba kundi si Hannah. Actually, si Elkanah po ay husband of 2 wives. Huwag na natin pag-usapan bakit dalawa ang kanyang asawa. Huwag na natin. But, kung pag-aaralan po natin ang storya, ang pinakamahal niya talaga ay si Hannah. Ianak siyang dalawa doon sa isa, pero ang mahal niya talaga ay si Hannah. Makikita niyo naman po dyan. Mababasa niyo po yan dyan. But Elkanah, his wife Hannah, and their son Samuel, serve as a remarkable example of a family deeply committed to serve God. Ito pong pamilya po na ito po ay the best example ng malalim. Makikita nyo po sa kanilang pamilya na merong ugat ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, in Samuel chapter number 1, in Samuel chapter number 1 and Samuel chapter number 2, dyan nyo po makikita. In chapter number 2, we can see the famous story of Hannah's unwavering faith and dedication in giving Samuel to God's service despite of her personal desires. Kung maalala nyo po, God closed the womb of Hannah. If you all know the story. Sinarado ng Diyos ang womb ni Hannah, hindi siya magkaanak. Pero si Hannah po ay nanalangin ng nanalangin. Ano po ang kanyang unang rason? Gusto niya lang magkaanak. Naiinggit siya eh. Bakit yung isa may anak, ako wala? Kaya ang gusto ni Hannah, Panginoon, bigyan mo lang ako ng anak, okay na ako. Bigyan mo lang ako ng isang anak, basta gusto ko lang magkaanak, yun lang Panginoon. Pero as you go down to the story of Hannah, makikita niyo po, nung una, ang prayer niya ay bitter para magkaroon ng anak. But in chapter number 2, in verse number 1, from there you can see the phrase of Hannah's prayer, my heart rejoiceth in the Lord. Bakit po? Sapagkat binigyan siya ng anak ng Diyos.
At nung binigyan siya ng anak ng Diyos, which is si Samuel, ano po ang kanyang ginawa? Despite of her own personal desire, ang ginawa po ni Hannah, inalay niya si Samuel sa Diyos. Sabi niya po sa Panginoon, as long as this child liveth, maglilingkod to sa'yo. Walang ibang papatunguhan ito, kundi ang gawain mo. Yan po ang kanyang pangako. Yan si Hannah, ang nanay ni Samuel. On the other hand, makikita po natin si Elkanah, the father of Samuel. Elkanah that plays an essential role as a husband and a father. Kaya po sa mga parents, sundan niyo po ang storya po na ito sapagkat napakaganda ng storya ng pamilya po na ito. Follow me carefully. Si Hannah, makikita niyo po, he devoted herself to God. Kaya nung binigyan siya ng anak ng Panginoon, binigay niya rin sa Panginoon. On the other hand, eto si Elkanah, ang tatay, the leader of the home. He demonstrates his piety and faithfulness. Now, pag sinabi po natin piety, ito po ay hindi lang, pag tinignan nyo po ito sa dictionary, lalabas po ang salitang religious. Sa Tagalog, makarelihiyon. Okay? Pero po, pag ginamit the way the Bible used this word, ay hindi lang basta makarelihiyon. Kundi, pag tinignan nyo po ito, kung paano po ito ginamit ng Bible, this word is used, which means religiously convicted and committed. So hindi lang po si Elkanah nagpapakilala na ako ay isang makadiyos na tatay. Ako ay isang meron na po akong relihiyon, makarelihiyon din ako eh. Kaya nga alam niyo po sa atin, sa mga Pilipino, ang galing natin sa pagiging makarelihiyon. Kaya natin pagsabay-sabayin ang lahat ng relihiyon eh. Pwede mo sabihin ikaw ay Katoliko, pwede mo sabihin ikaw ay ganito, pwede mo lahat. Kaya mong pagsamahin yan sa isang buong pagkatao mo. Oh, di ba? Iba-ibang panalangin ang ginagawa natin, depende sa lugar. Kaya natin pagsabihin, pero dito po, si Elkanah, hindi lang siya basta nagpapakilala ng Diyos, kundi siya po ay religiously convicted and religiously committed. Kaya nga, since na ganun po si Elkanah, ang lumabas po sa kanya, siya po ay tinaguri ang faithful father. Bakit po? Bakit po siya nataguri ang faithful father? By consistently bringing his family to worship God. Hindi lang yung kanyang pagiging makadiyos, hindi lang po natin basta matatagpuan na siya lang yung pumupunta sa simbahan. He is like Joshua, na whether you like it or not, we will serve the Lord. Mababasa niyo po yan in 1 Samuel chapter number 1 in verse number 3, na he is yearly, pumupunta po siya sa lugar po ng worship. At kasama niya po all throughout the story of his family, kasama niya po ang kanyang pamilya. Now, the parents' devotion, I'm talking about Elkanah and Hannah, the parents' devotions to God is very evident. Ang ibig sabihin, kitang-kita po in their commitment to these practices and their willingness to serve God. And from here, mula po sa ganung attitude ng magulang, we can see that a family that serves God together, number one, grows together. A family that serves God together grows together. Mga kapatid, sa lahat po ng mga parents na nandito po ngayong gabi, may I remind you na kung meron man pong masusumpungan na number one ng paglago pagdating sa pamilya, it should be you, tatay, and it should be you, nanay. The only way for you to grow is by leading your family more closer to God. Alam niyo po, nakakalungkot man pong isipin minsan, masyadong palagay na ang magulang na maibigay ang mga material na pangangailangan sa pamilya po nila. O ang akala ng mga maraming magulang po ngayon, kapag naibigay na nila ang pangangailangan materially ng kanilang anak, okay na ang pamilya nila.
Pero nais ko pong sabihin po sa inyo mga magulang na walang masama na i-provide mo yan. Trabaho po ng magulang yan eh. Walang masama na mai-provide mo ang pangangailangan materially ng pamilya mo. Pero wag po nating kakalimutan na meron pang mas higit na kailangan po nating i-provide sa ating pamilya at yan po ang pangangailangang spiritual. Sometimes, pag ang magulang ay nakapag-isip na okay na, attendance check tayo, may pera tayo. Okay, may pera. Na-provide ko yung pera, na-provide ko yung food, shelter, and clothing. Mali, mali. Hindi pala yun ang basic needs of men. Food, shelter, clothing, iPhone, Samsung, iPad, tablet, computer. Wi-Fi. Gomo SIM. Para kahit saang lugar, may signal ka. Promotion. Pag yan ang nai-provide ng magulang, all parents thought, okay na yung pamilya ko. Pero mapapansin nyo po, dito po sa loob ng auditorium po na ito, maaring isa tayo sa ganong nag-iisip. Kaya minsan napupunta tayo doon sa sitwasyon na parang baliwala na po sa atin ang programa ng simbahan. Maaring ganyan po ang ating pag-iisip. But parents, nais ko pong sabihin po sa inyo na hindi po yun ang basihan ng pagkakaroon ng maayos na pamilya. Hindi ka mapapa-thumbs up pag na-provide mo ang mga material na bagay. Kundi mga kapatid, meron pang mas lalong higit na ikaw bilang isang magulang na kailangan mong ma-provide sa iyong pamilya at yan yung kanilang spiritual na pangangailangan. Kaya nga po mapapansin nyo po dito, we can see that in the life of Elkanah and Hannah, their main priority is not the material things, but their main priority is the spiritual things. Wala mang nasabi ang Bible patungkol sa kabuhayan ng dalawang mag-asawa po na ito. But I do believe, kaya naman siguro nilang i-provide ang pagkakaroon ng maayos na buhay sa kanilang pamilya. Pero kung mapapansin niyo po, the priority of the father is to lead his family to the temple of God. Dapat mailid ko ang ugali ni Elkanah. Pagpupunta ako sa simbahan, if I will go to the tabernacle, my family goes with me. At ang trabaho ni Hannah ay ipanalangin ang pamilya. Nakikita niyo po, parents, yung tandem ng mag-asawa. Oh, come on, parents. Nakikita niyo po yung tandem. Pag tiningnan mo, wala kang makikita na pang material na bagay. Lahat puro spiritual. Kaya nga po, by doing that, makikita po natin mga kapatid, yung paglago ng mag-asawa. Makikita po natin na kung bakit lumago po ang mag-asawa po na ito, it's because their priority is not the material things, but their priority towards their family is the spiritual things. Kaya nga mga kapatid, mas maganda po na ang isang picture ng pamilya na makikita mong number one sa paglago ay ang magulang. Alam niyo po, nais ko pong i-remind ang bawat magulang po ngayon, hindi po porket kaya na nating i-provide ang material na bagay para sa ating pamilya, masasabi na nating hindi na natin kailangan ng Diyos. Tandaan mo, lahat ng kinakain ng pamilya mo, lahat ng meron ng pamilya mo, lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya nga kung hindi natin kikilalanin ang ating pamilya, ang Diyos sa ating pamilya, madali lang po mawala po sa atin ang mga bagay na yun. But praise God for Elkanah and Hannah's example, na makikita po natin na ang priority ng dalawang mag-asawa is not the material things. Bilang isang tatay, sabi ni Elkanah, yung material na bagay, darating na lang yan. Ang priority ko ay mailapit ko ang aking buong pamilya sa Diyos. Kaya kapag ako ay pupunta sa simbahan, sama kayong lahat. And look at what Hannah's response. Pumalag? Hindi. Ano ang trabaho ni Hannah? Sa buong istorya po ni Samuel, makikita nyo ang isang trabaho ni Hannah, manalangin. Yan ang trabaho ni Hannah bilang nanay. Kaya nga mga kapatid, sabi ko sa inyo, wala nang pinakamagandang picture kung sabay lumalago ang mag-asawa. Wala nang ibang the best na picture sa pamilya kung ang number one sa paglago ay ang parents, ay ang magulang. Sinisigurado ko, sir, walang pagtatalong mangyayari lagi.
Kung may pagtatalo man, normal na lang siguro yun, maliit na bagay na lang yun. Pero hindi yung buong araw, hindi ka malulubugan ng araw sa pagtatalo. Hindi kayo malulubugan ng linggo. Meron ba nun? Minsan taon na yung lumulubog, di pa rin kayo magkasundo eh. Di ba? Hindi na po ganun. Hindi na. Bakit? Akalain niyo po sabay. Hindi nagkokontrahan yung ginagawa ni Elkanah at ni Hannah. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, napakaganda na dito po sa loob ng auditorium po na ito, sa ating pamilya, dito po sa CBBC CSI family, masayang tingnan kapag alam natin na ang bawat mag-asawa po dito ay sabay lumalago. Bakit po? Sapagkat ang priority ng magulang is not the material things, but the spiritual things. Sinisigurado ko, walang pagtatalo, lagi pa kayo nakangiti. Di ba? Yung tipong pag binati mo yung asawa mo sa umagang good morning talaga. Oh, hindi yung pag good morning. Oh, di ba? Lagi pa kayo nakita. Alam niyo po, ito po yan eh. Sa totoo lang, masaya po ako nakakita tuwing linggo na yung sasalubong sa'yo sa pinto na yan, dalawang mag-asawang naangiti. Di ba? Yung sa pagbukas ni Sir Sam ng pinto, yung sasalubong sa'yo, dalawang asawang Sir George, mapapasimangot ka talaga. Pagbukas ni Sir Sam ng pinto, yung sasalubong sa'yo, dalawang mag-asawang naangiti. Kapag may bisita ka, pupunta ka ng usher's table, ang sasalubong sa'yo, dalawang asawang naangiti. Pagpunta mo dyan sa gitna, ang sasalubong sa'yo, si Sir Hiner, siya lang ang naangiti. At least malinaw. So alam bigyan nila. Ha? All I'm saying, brethren, is this. Masayang makita na ang mag-asawa ay nakangiti at sabay na lumalago sa gawain ng Panginoon. Ang sayang makita, di ba? Na kapag nang una, ito po yan eh. Tingnan niyo po kung ano ang kagandahan po. Dito po sa talata na ito. Kapag ang naunang lumago ay ang magulang, wala kang problema sa anak. Bakit? Kung papalagman ang anak mo, kaya mong kontrolin. Bakit? You both, by the grace of God, are matured enough to handle those things. Kaya nga, all I'm saying is this. A family that serves God together will grow together. Hindi pwedeng maiwan eh. Kasi alam niyo po kung bakit. Tingnan niyo po kung paano po maglingkod sa Diyos. Makikita niyo, habang ang isip ni Elkanah ay dalhin ang kanyang pamilya palapit sa Diyos, hindi kinukontra ni Hannah eh. Ano po ang ginagawa ni Hannah? Nananalangin. Kontra ba yun? Hindi, di ba? Bakit po? Sino ang pupuntahan ni Elkanah at saan niya dadalhin ang kanyang pamilya? Palapit sa Diyos. Ano ang ginagawa ni Hannah? Nananalangin. Ano ibig sabihin? Sino kausap niya? Diyos. Ang common denominator nilang mag-asawa ay Diyos. Kaya sa kanilang paglago, kitang-kita mo ang Diyos. Bakit po? Because a family that serves God together will grow together. Walang maiiwan. Hindi maiiwan si nanay, hindi maiiwan si tatay, kundi sabay silang lalago sapagkat sabay sila at iisa sila ng plataforma sa pamilya. Alin yun? Diyos. Alam niyo po, sa totoo lang, masaya talaga ako kapag nandiyan yung mag-asawa eh. Kaya sa mga mag-asawang ina-assign po na area leader, siguraduhin niyo po wala kayong away sa gabi. Obvious yan. Sipin mo yung tatay malapit sa pinto mo kakamayan. Yung nanay 1 metro yung layo bago mo makamayan. Diba? Halata yan. Obvious yan. Kaya, pero ang ganda eh. Katulad kanina, for example, si Sir Julian at si Ma'am Marinelli, na ang ngiti kang sasalubungin. Pagpunta mo sa usher's table, another set of couple. Next month, weekly ba sir ang palitan? Monthly, next month, ibang couple naman ang sasalubong sa'yo. Diba? Kaya nga ang pinakamaganda niyan, kapatid, kung ikaw ay may asawa, yayain mo. O, tinan mo to sila, nagkangitian, oh. Oh. Diba, tinan mo, masaya. Bakit po? Yan ay patunay na kapag ang mag-asawa ay sabay na naglilingkod sa Diyos, sabay din silang lalago sa gawain ng Panginoon. And imagine kung sa pamilya nyo, kayo pong mag-asawa ay sabay na naglumalago habang kayo ay naglilingkod sa Panginoon. The best na tandem po yun, mga kapatid. Wala ka nang kayang kasiyahan na pwede mo ipantapat doon. Sabihin natin na hindi ka man katulad, wala ka mang karangyaan ng mundo na meron na ibang pamilya, pero okay na yun. At least alam mo ngayon
na wala ka mang pera na sinasabi nila, kaya mo pa rin ngumiti. Kahit walang pera, magkasundo pa rin kayong mag-asawa. Bakit? Ano ang pinaka-common denominator? Yung paglilingkod po ninyo sa Diyos. Kaya a family that serves God together will grow together. Tingnan niyo po, sa mga parents po ngayon, sa mga mag-asawa, ba masaya? Hindi mo lang basta katabi yung asawa mo ngayon. Alam mo, masaya kasi pag meron kang ginawa sa simbahan, alam mong meron ding ginagawa yung asawa mo. Kung ikaw ay nag-a-usher, nakikipag-chismis, joke lang. Kung ikaw ay nag-a-usher, alam mo may ginagawa din ng asawa mo. Ang saya mga kapatid. Kung sa mga mag-asawa po na magkakasama po ngayon, just try to think of it kung gaano kasaya yan. Just try to think of it. Mira, alam mo kung nasan asawa mo eh. Nag-a-usher ka, nasa yung asawa ko? Ay, Sunday school teacher. Ay, nag-aalaga ng katabi yung bisita. Di ba? Alam mo eh, hindi yung, sana nandito yung mister ko, para tinamaan ng mensahe na yan. Hindi. Walang ganong usapin sa inyong mag-asawa. Bakit? Masaya ka eh. Bakit? Alam mong meron kayong parehas na ginagawa para sa Panginoon. At higit sa lahat, alam mong sabay kayong lumalago sa gawain ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang gusto ko lamang pong sabihin po sa inyo, just like Elkanah and Hannah, make the spiritual things ang maging priority sa inyong mag-asawa. Alam niyo po kung bakit? Katulad na nabanggit ko sa inyo kanina, kapag nauna sa paglago ang mag-asawa, wala kayong problema sa anak. Bakit po? Because a family that serves God together will be blessed. Lastly, will be blessed forever. Not just for a week, not just for a day, but forever. Sabi nila, family that prays together, walang forever. Diba? Hindi ka na tinuloy. Diba? Hindi yun. A family that serves God together will be blessed forever. Alam niyo po kung bakit blessed forever? Now in this point, when I say a family that serves God together will be blessed forever, I'm not talking about the material blessings. But instead, I'm talking about the heritage of the Lord. Ano po yung heritage of the Lord? Psalms chapter number 127. Open with me your Bibles, please. Psalms chapter 127 in verse number 3. Ang sabi po ng Bible, lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. But instead, mga kapatid, I'm not talking about the material blessings. Na kapag ikaw, minsan kasi, yan ay nagiging na lamang tradisyon. Maglilingkod ako sa Panginoon para i-bless ako ni God. Maglalagay ako sa pader sa pinto namin, in this house we serve the Lord. Nalalagay ako sa labas ng sala namin, magpapaprame ako na malaki at nakalagay doon sa calendar namin, God bless our home. Bakit? Sometimes we thought that if our family will be blessed by God is based on material things. Pero kaya ko po sinabi that a family that serves God together will be blessed forever. Material things, hindi yan pang mahabaan. Pag naubos yan, ubos na yan. Pag nasimot yan, simot na yan. But the blessings that will stay forever, it's the heritage of the Lord. Sa madalit sabi, ang blessing na pangmatagalan po, mga magulang, ay yung anak na ibinigay po sa inyo ng Panginoon. That is the blessings that will last forever. Sapagkat, kung bakit ko po ito nasabi, anuman po ang marating ng anak po ninyo, yaan po ay pagpapala ng Panginoon. Now, if the symbol of blessings to parents are the children, mga anak,
mag-usap tayo. Mga anak, sa lahat ng mga anak na nandito ngayon, para sa mga anak na nasa loob ng auditorium ngayon, always put this in your mind that you are the symbol of God's faithfulness to your parents. Mga anak, ikaw ay simbolo ng pagpapala at hindi ka simbolo ng pagpapalo. You heard that? Mga anak, gising! Huwag ka muna mag-cellphone. Alam kong connected ka sa wifi ng simbahan. But stop looking on your phone. Nais kong ilagay at itanim sa isip mo ngayon na bilang isang anak, you are a symbol of God's faithfulness to your parents. Kaya naman dapat mo naman pasalamatan nako sa Diyos kung meron kang magulang na dinadala ka palapit sa Diyos at hindi palayo sa Diyos. Alam niyo bakit? Sapagkat gustong mapag-ingatan ng mga magulang ang biyayang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya nga gano'n na lang eh. Nung una si Hannah, may personal desire siya kung bakit gusto niya magkaanak. Pero nung sinagot ng Panginoon at ibinigay sa kanya si Samuel, her next prayer is, Panginoon, habang nabubuhay ang aking anak, sa iyo lamang ito nakafocus. Bakit? Because Hannah knows that Samuel is a blessing from the Lord. Kaya yan ang gusto kong itanim sa inyo ngayon. Mga anak, listen carefully. Anak sa anak, anak din po ako. Anak sa anak, ito lamang ang gusto kong ipakiusap sa inyo. Na bago ka sana mag-isip at gumawa ng isang bagay na ikasisira ng reputasyon ng magulang mo, isipin mo muna na ikaw ay simbolo ng pagpapala ng Diyos. Sometimes, tayo bilang isang anak, ang bilis natin makapag-isip ng isang bagay na ikalalayo natin sa ating pamilya, na ikasisira ng reputasyon ng ating pamilya. Pero nais kong ilagay sa isip nyo ngayon, I'm not here to judge you. Kung hindi mo man ito ginagawa, praise the Lord, kapatid. Pero kapatid, alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ko po ngayon. Para sa mga anak na naririto, pakiusap ko sa inyo, bago kayo mag-isip at gumawa ng isang bagay na ikasisira ng reputasyon ng pamilya ninyo, isipin nyo muna na ikaw ay bunga ng pagpapala ng Diyos sa kanila. Hiningi ka nila sa Diyos. Ikaw ay simbolo ng pagpapala ng Diyos. And yet, sad to say, I'm saying this with compassion. I'm saying this with love. Not emotionally, but by principle of the Word of God. Hiningi ka nila sa Diyos. Mapapansin niyo po sa storya ni Elkanah at ni Hannah. Kaya sila nagkaroon ng Samuel sa pagiging matapat nila sa Diyos. Anak, kung bakit ka nandiyan ngayon sa tabi ng magulang mo, dahil yan sa katapatan ng magulang mo sa Diyos. Hindi ka lumabas ng magic. Hindi ka lumabas ng aksidente. Kaya wag mong gagawin ang aksidente na mangyayari sa buhay mo. But instead, try to think before you do anything else. I'm begging you by the mercy of God. Mga anak, bago mo sirain ang reputasyon ng magulang mo, isipin mo muna, pagpapala ako na nanggaling sa Diyos. I am the symbol of God's faithfulness towards my family. And believe me, that will be a big help for you na hindi masira ang reputasyon ng magulang mo. Kanina po, sa totoo lang, habang ginagawa ko po, as God reveals His message to me, nagkaroon din po ako ng reflection. I'm not perfect. Hindi porket lumaki at anak ka na ng pastor, okay ka na. Many times I failed. Adjustment po ulit 7 times, kulang po yung 7. But it is only by the grace of God. It is only by the grace of God na kung iisipin ko lang, many times na nasira ko ang simbolo ng pagpapala ng Diyos kay Pastor El at kay Ma'am Lerma. Ganon din po sa lahat ng mga anak ngayon. Kaya bago ka mag-isip,
Bago ka magsabing, ano ba yan? Di mo naman ako mapagbigyan, lalayas na lang ako. Teka lang. Bago mo ipagpalit ang magulang mo sa social media, bago mo ipagpalit ang magulang mo sa karangyaan ng mundo na ito, isipin mo muna na kaya nagkaroon ng Samuel, si Elkanah at si Hannah, it's because of their faithfulness sa Diyos. Kaya si Samuel ay simbolo ng pagpapala. Sa lahat ng mga anak na nandito ngayon, itanim mo sa isip mo, simbolo ka ng pagpapala. Kaya bago man mangyari ang lahat, isipin mo muna, pag ginawa ko to, sira ang reputasyon ng magulang ko. Pag ginawa ko to, sira ang pangalan ng magulang ko. We're not after about that. Pero nais ko lang sabihin po sa inyo, yung bigat kung paano ka naging anak. Even in our salvation, kapatid, makikita mo yung bigat ng pagiging anak ng Diyos. Kaya nga 'di ba sa ating salvation, bago ka mamuhay, kung ikaw talaga isang Kristiyano, bago ka mamuhay gaya ng buhay ng mundo na ito, isipin mo muna kung ano ang dinanas ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Ganun din sa atin bilang isang anak ng ating mga magulang. Isipin mo muna kung ano ang ginawa ng Diyos, kung ano ang ginawa ng magulang mo habang sila ay naglilingkod sa Diyos. Now, lumabas ka. You are an heritage of the Lord. You are an heritage of the Lord. You are the fruit of the womb. The word is a reward. It means a blessing. Simbolo ka ng blessing, kapatid. Simbolo ka ng blessing. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, the family that serves God together will be blessed forever. Imagine, hindi ka lang naman mabubuhay ng isang araw eh. Hindi ka lamang mabubuhay ng for a week or for a month. As long as you live, and as long as your parents live, makikita nila, yan. Yang naglalakad na anak kong lalaki, yan naglalakad na anak kong babae, na hindi nagko-compromise sa mundong ito. That is a blessing. That is my long-term blessing from God. Kaya ganun na lamang po yung panalangin ni Hannah. Sabi ni Hannah, Panginoon, habang nabubuhay si Samuel, wala tong ibang pupuntahan at paglilingkuran kundi ikaw. Kaya mapansin niyo po kung sino po ang inaalalayan ni Samuel. Sino? Si Eli. Who is Eli? A high priest. Kaya si Samuel ay napunta sa ganung klaseng kalagayan. It's because hindi pumasok sa isip ni Samuel, babaliwalain ko ang lahat. Bagkos ang pumasok sa isip ni Samuel, itutuloy ko kung ano man ang panalangin ng tatay ko, ano man ang panalangin ng nanay ko, because I know I am a symbol of blessing sa kanila. Kaya nga mga kapatid, by any means, para sa mga anak, by any means, let us always be thankful if we have a family that brings us more closer to God. Be thankful and take advantage if you have a father whose goal is for you to grow up in the church. Magpasalamat ka na dinadala ka ng tatay mo sa loob ng simbahan. Noong unang panahon, makakarinig po kayo ng testimony na sinasama ng mga tatay, na sila ay sinasama dati ng tatay nila sa bisyo. Sila ay sinasama dati ng tatay nila sa sabungan. Pero ikaw magpasalamat ka na sinasama ka ng tatay mo sa loob ng simbahan. Kaya huwag ka na magrason. Pag pinag-involve ka ng tatay mo, you get involved. Be thankful and take advantage of it. Be thankful and take advantage if you have a mother that is always right there praying for you. Tulog ka na, pinapanalangin ka pa. Hindi ka pa umuuwi, pinapanalangin ka pa. Wala ka man, malayo ka man sa kalagayan nila, pinapanalangin ka pa din. Sa pag-alis mo hanggang sa pagbalik mo, ang nanay mo maaring may ginagawa man yan, pero yan ay sinisigurado ko sa iyo na nanalangin para sa iyo. Kaya nga you should take advantage of it. Bakit po? Sapagkat tayong mga anak ay simbolo ng pagpapala ng Diyos towards our parents. Because a family that serves God together will be blessed forever. Kalahin mo,
para sa mga anak, panghabang buhay kang biyaya ng Diyos sa kanila. Huwag mong sayangin. Make sure that when you come home, makikita ng magulang mo na yan ang pagpapala ng Diyos sa buhay namin. Pag tiningnan ka ng parents mo, masasabi ng parents mo, that is the symbol of God's faithfulness in our life. A long-term blessing. Yan. Yung anak ko na yan. Yan ay simbolo ng pagpapala. Kaya nga no wonder kapag may ginagawa tayong mali, asahan mong hindi matutuwa magulang mo. Minsan ang gusto natin, may ginawa na tayo hindi maganda, matuwa pa sila. No, that's not the point. Kung bakit sila nagagalit, kung bakit ayaw nila, sapagkat ang gusto lang nila ay ma-preserve ang long-term blessing na ibinigay sa kanila ng Diyos. You are, just like me, bilang isang anak, you are a symbol of blessing. Kaya nga pangalagaan mo yung simbolo na yan. Pangalagaan mo sa tuwing mayayaya ka, sa tuwing natitempt ka na nagawin ito, just try to remember this. I am a symbol of blessing. Galing ako sa Diyos. I am the reward ng Diyos sa aking mga magulang. I am God's heritage. I am the Lord's heritage. Simbolo ako ng pagpapala. By doing that, you can be a help sa inyong pamilya na naglilingkod ng sabay-sabay sa Diyos. Brethren, always put this in your mind na wala na pong sasaya sa isang pamilya na sama-samang naglilingkod po sa Diyos. Masaya eh. Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo kanina, noon, pamilya ang nagiging greeters dito sa simbahan. Di ko po alam kung yung iba sa inyo naabutan po yan. Pamilya po yan. Dito pa yung pinto. Nalipat dito hanggang sa nalipat doon. Dati sasalubungin ka ng pamilya. Ang sarap ngayon. Kahit mag-asawa na lang yun nandoon, masarap pa rin tingnan. Bakit? Alam mo kasi kung saan pupunta yung mga ganong klaseng galawan ng pamilya. Alam mo na kapag nakakita ka ng ganong klaseng mag-asawa na babati sa idyang naangiti at maglilista ng pangalan mo, ang maglilista ng pangalan ng bisita mo ay mag-asawa din. Babati sa iyo ay mag-asawa din. Tapos pag hinanap mo yung anak, isipin mo, may dala kang bisita. Ang maglilista ng pangalan ng bisita mo bilang isang anak, yung magulang mo. See that? Kung gaano po kaganda ang picture ng pamilyang ganun. Nasabay-sabay na naglilingkod sa Panginoon. You will be blessed forever. You will grow together as a family. Kaya nga wala nang the best na picture sa isang pamilya na sama-samang naglilingkod. Now as we all stand together, tayo po tayong lahat. Nais ko pong hilingin lang ang bawat isa na sa lahat ng mga kasama nyo po ang pamilya nyo dito, why don't you just be together with your family? Sige po, magsama-sama kayong pamilya. Magtabi-tabi kayo mga anak, mga nanay, magtabi-tabi po kayo. Isang pamilya. We're not here to touch your emotion. Magsama-sama po kayong pamilya. And nais ko po ngayong gabi, let's try to sing this song. As we end this message, let's sing this very familiar song. Oops. Not emotionally, but intellectually. This is a familiar song. Kung ito po ay familiar song sa atin, itong kanta po na ito, seryosohin po natin. Gawin po natin ito ng totoo sa pamilya po natin. Sir, please. I know you know this song. Let's sing this song. Yung piano, please. Piano. Mic ng piano. We stand here together. Everybody sing. As a family we join hands together. Say it, say it. Lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever. Say it. Knowing nothing else will matter in time.
the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith. Say it now, say it. As for, amen. We will serve the Lord. We will serve Him. Say it. For He is worthy. Praise Him. We will praise Him. We will praise Him. For He is Lord of all. Choose you this day. Tell me, whom will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. One more time, say it, everybody. Choose you this day, say it. Nothing stand in your way. Give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. A family that serves God together will serve Him forever. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos ang banal ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa narinig po na aming mensahe. Don't know is my heart, oh God, I just want to be a blessing. Bilang isang anak, Panginoon, ay nakita ko rin po ito sa aking pong pamilya. And thou knowest, oh God, kung ano po ang gusto ko pong imungkahi po, Panginoon, mula po sa inyong salita. I'm not here to touch anyone's emotions, oh God, but I'm just here to be the carrier of your word. And for your people, oh God, to once again make or had a revival, Panginoon, na dapat po namin kayong paglingkuran ng sama-sama bilang isang pamilya. At wala na pong hihigit po doon, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Kayo po ang patuloy po na kumuusap sa inyo pong mga anak. Tayo po ay manalangin. Oh Lord God, I thank you, Heavenly Father, for the great message given by your preacher tonight, Lord, about the family. Your word is true, Heavenly Father, that you are the protector of the family. You are the protector of the father, of the mother, of the children. Kayo po, Panginoon, ang nagbubuo ng aming mga pamilya. Oh, thank you, Heavenly Father God. For without your word, without your pulpit, without your church, without your man, without your message, the family, Heavenly Father God, will not be complete. We owe it to you, Lord, as we bring our families in front of the pulpit, and we say, Lord God, this is our family. This is my family for the fathers. Take care of my family, Lord God, as I offer my family to you. Because I have made the decision today, Lord. I have made this decision. As for me and my house, we will serve the Lord.
Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Heavenly Father God, for your word. Alam po namin, Panginoon, if not for your word, the family could not stand against the wiles of the devil. And for us to be assured, Panginoon, na ang aming pamilya ay manatiling buo hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay sa sanlibutan ito. We need to submit to the teaching of your word, Heavenly Father. Oh Lord God, thank you for revival tonight. Thank you for revival to the message this morning about you being our Lord and our God. Our Lord being our Master. Because of your authority. Being our God because of your sovereignty. And the message tonight, Lord, about the family. Maraming salamat, dakilang Diyos, for bringing revival today. We love you, Heavenly Father. I love you, Lord. Let your people say, this is the day that the Lord has made. Maraming salamat, dakilang Ama, and for those joining us virtually, Heavenly Father, bless them too, Lord God, wherever they are. This message, Lord, will reach them wherever they are as it travels through the waves, sound waves, Panginoon, wherever they are around the country, around the globe. This message will be a blessing to them. May mga kapatiran kami, Panginoon, sa ibang lupalop ng mundong ito. Bless them also, Heavenly Father. We love you, Lord. Keep us all safe and cleanse us from all of our sins. All this I ask, Father, in Jesus' mighty name. Amen.